Kung ikaw ay may anak na may ADHD at nakakaramdam ka na parang nawawala ang kanilang atensyon, sa oras na umupo siya para mag-aral, hindi siya tamad at iba lang ang pagkakawire ng kanilang brains. Kaya narito ang 3 bagay na hindi niya dapat gagawin kung gusto niyang mapabuti ang kanyang focus sa kanyang pag-aaral kahit siya ay may ADHD. Halimbawa ako siya, no? Ganito gawin natin. Una, hindi ako magmumultitask. Alam ng mga may ADHD na mahirap ang pagsala ng mga distractions. Ang pagtalon mula sa isang tab, papunta sa isang app, or patungo sa iba pang mga gawain ay maaaring magdulot ng tinatawag nating dopamine chasing, kung saan ang utak mo ay patuloy na nagbabago ng atensyon para lang manatiling stimulated. Sa halip, mas mainam na sundin natin ang tinatawag na one-tab rule o ang pagbibigay ng tiyak na oras sa bawat gawain gamit ang time blocking na may maiikli at mas malalalim na focus. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ka sa iyong pag-aaral. Pangalawa, hindi ako mag-aaral sa magulo o maingay na paligid. Ang mga visual at auditory distractions ay parang mga landmine para sa utak ng isang taong may ADHD. Ayon sa pananaliksik, kahit ang katamtamang gulo ay maaring makapagsanhi ng pagbaba ng learning memory. At ang pagpapababa nito ay magpapababa rin ng productivity. Isang magandang solusyon ay ang paggamit ng noise cancelling headphones o mas mabuting mag-aral ka sa isang malinis at tahimik na kwarto para mas madali ka makapag-focus. Okay? Pangatlo, hindi ko rin pipilitin ang sarili ko na magpatuloy sa ginagawa ko lalo na kung walang movement breaks, no? Sa katunayan, kasalukuyan akong nagte-take ng break ngayon. Wala ako sa harap ng laptop. And nagmumuni-muni ako dito sa window na to. And nakakatulong to sa akin, no? Ang mga utak ng may ADHD ay nagnanais ng stimulation. At ang sobrang pag-upo ay maaring magpababa ng dopamine level. Kaya kahit sa isang simpleng 5 minutong paglalakad or pag-i-stretching or kahit mag-jumping jack ka dyan, maaari itong makatulong upang i-reset ang atensyon ng mga batang may ADHD. So, mahalagang maunawaan natin na ang kanilang utak ay hindi pareho ng sa atin mag-function. Kailangan lamang nito ng tamang environment para mag-progress. Ang mga simpleng pagbabago sa kanilang routine at environment ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang kakayahang mag-focus. So, isave mo ang mga tips na ito at ibahagi sa ibang tao na maaaring nangangailangan ng tulong. At i-follow nyo ang aking channel na nag-aalok ng mga scientific backed tips na epektibo para sa mga taong may ADHD. Laging tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban at maraming ibang paraan upang maging mas productive at mas matagumpay ang ating mga hamon sa kabila ng ating ADHD. Maraming salamat. Thank you.